Ang pag-usapan po natin ngayon yung parathyroid gland. Ang alam natin yung thyroid gland, yung parang butterfly dito sa leeg natin. Ito naman po ay ito naman ay parathyroid. Ito po yung maliit na glandula, matatagpuan ito sa leeg. Ito po ay nasa likod ng thyroid. Iba, ito yung thyroid gland natin, parang butterfly. Sa likod niyan, nandoon po yung parathyroid. Parang 4 na botones na nakadikit doon. Ito po ay magkaiba yung kanilang function. Ang pangunahing nagagawa po ng parathyroid gland sa katawan, siya po yung kumokontrol ng antas ng calcium sa dugo. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click lang po yung follow, like, and share. Ngayon tuloy natin yung topic natin sa parathyroid. Ang parathyroid, siya nagbabantay ng calcium sa ating dugo. Imaginein mo na ang calcium isang mahalagang mineral sa ating katawan. Kailangan ito ng ating mga buto para maging matibay at ang ating mga nerve para makapagdala ng mensahe sa iba't ibang kalamnan natin para gumana ng maayos. Ang parathyroid gland ay siya lagi ang sumusuri kung sapat ba ang calcium sa ating dugo. Pag bumaba ang calcium sa ating dugo, ang parathyroid ay naglalabas siya ng isang special na hormone, tinatawag nating parathyroid hormone or PTH, para sabihin sa ating katawan na maglabas ka ng calcium. Parang sinabi nito ang ating mga buto, hoy, pahiram mo na ng calcium. Pinahusay din po ito ang pagsipsim ng calcium mula sa ating kinakain. Tinitipid din to ang calcium lumabas sa ating ihi. Pag sapat ang calcium mo, ang parathyroid gland ay humihinto sa paglabas ng maraming parathyroid hormone. Kaya ang kahalagahan po ng gawain ng parathyroid, panatilihin balanse ang antas ng calcium sa ating dugo. Kung hindi gumagana ng maayos ang parathyroid, magkakaroon tayo ng sobrang taas o kaya sobrang baba ng calcium. Maring magdulot ito ng iba't ibang problema sa ating katawan. Hihina ang ating buto, maninigas ang ating kalamnan, at magkakaproblema sa nerve. Kaya isipin mo na ang parathyroid, ito yung security guard ng calcium sa ating katawan. Siguraduhin na laging tama ang dami nito para gumana tayo ng maayos. Ang mga, ito yung komplikasyon po ng mga dinadialysis, mga kidney patient. Madalas na bumababa ang calcium level ng kanilang dugo ay dahil nga po nito na may diferensya yung kanilang kidney. Kaya inuulit ko po ang pangunahing papel ng parathyroid. Pag bumababa ang antas ng calcium sa dugo, ang parathyroid, naglalabas siya ng parathyroid hormone. Ang trabaho ng parathyroid, pampataas ng calcium sa dugo. Ang parathyroid hormone, gumagana ng iba't ibang paraan upang mapataas ang antas ng calcium sa dugo. Naglalabas siya ng calcium mula sa buto, hindi kaya't nito ang buto na maglabas ng calcium. Kaya pagka mataas yung, yung parathyroid hormone dahil hindi nagpa-function ito, yung calcium sa buto, palalabasin niya, kaya lalambot ang buto mo. Kaya karamihan sa mga kidney patient, nababalian ng buto, karamihan sa kanila ay naka-wheelchair na lang, minsan nakatayo, bigla na lang babagsak kasi wala nang lakas ang buto nila. Kaya ngayon, ang trabaho ng parathyroid, magpapataas siya ng absorption ng calcium sa bituka. Tinutulungan nito ang mga bituka na mas maraming calcium ang masipsip mula sa kinakain. Kaya yung kidney, pagpapabawas ng paglabas ng calcium sa pamamagitan ng kidney. Binabawasan nito ang dami ng calcium na nawawala sa ihi at pagkontrol sa phosphorus.
Ang kalaban po kasi ng calcium, pag mataas ang phosphorus mo, maraming calcium ang nawawala. Alam mo saan nanggagaling yung phosphorus? Yung iniinom mo soft drinks. Kaya pag mahilig kang uminom ng soft drinks, mataas ang phosphorus nun. Kaya pag mataas ang phosphorus, tataas ang parathyroid hormone. Kaya ngayon, maraming calcium ang mawawala sa iyo. Kaya dapat pababain mo ang phosphorus level mo. Kasi yung pong mga kinakain po natin na bawal, no? Phosphoric food, no? Mga chocolate, ganon. Yung mahilig kang kumain na may keso, mga cheese, ganyan. Ay nako, nagpapababa po ng calcium. Madaling salita, ang parathyroid gland, ang critical na magpapanatili ng calcium sa katawan, yung thyroid na to. Ang tamang antas ng calcium ay mahalaga sa function ng ating parathyroid. Para sa ganun po, pagka meron kang sapat na calcium, ay tumutulong sa pagiging matibay ng ating buto at saka yung pagbuo ng ating dugo. Ang problema sa parathyroid gland tulad ng hyperthyroidism, sobrang aktibo o kung hindi aktibo, hypo, ay magdudulot ito ng malawakang problema sa katawan dahil nagbabago ang antas ng calcium sa dugo. Paalala mo na po sa ating supplement na vitamin C. Ang vitamin C natin, immune system booster yan. At saka ito'y pinoprotektahan ng ating katawan laban sa infeksyon. Antioxidant din ito, panlaban para yung mapinsalang free radical, malabanan niya. At napakahalaga nito sa pagbuo ng collagen. Ang collagen, isang uri ng protina na nagpapagaling ng sugat at nagre-repair ng ating tissue. Tumutulong din ang vitamin C para mag-absorb ng iron, para maiwasan pagiging anemia. Nakakatulong din ang vitamin C sa pagbaba ng blood pressure, pag-improve ng blood flow. At ang isang number one nakakatulong po ang vitamin C, pang-prevent ng katarata. At kasama nito, ang vitamin C at Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins. Effective sila, iniinom mo sila na wala pa laman ng tiyan. Kaya 30 minutes bago ka mag-almusal, mag-take ka na ng vitamin C Super B complex. Itong kombinasyon na to ng vitamin C Super B complex, energy production yan. Para yung pagkain natin ma-convert into energy, hindi tayo madaling mapagod. At hindi ka madaling magkasakit. Kung may sakit ka, madali kang gumaling. Mahalaga to sa ating utak, sa nervous system, sa ating memorya, sa kalusugan ng ating selula. Pang-repair ito ng ating balat, ng buhok at kuko. Tumutulong ito para ma-regulate ang dugo natin, maiwasan ang paglapot nito. Sa mental health naman natin, maiwasan mo ang depression. Sa pregnancy naman, maiwasan mo yung mga hindi magkaroon ng complication sa pregnancy mo. Kaya mahalagang papel ng vitamin C Super B complex sa ating overall health natin. Kaya ito po sa ating immune system, no? Kaya maganda na meron tayong regular na supplement nito, makatulong po para sa ating kalusugan. Okay, tuloy natin ang ating topic tungkol sa parathyroid. Ang lifestyle medicine, ito po'y tumutukoy sa yung pamamaraan ng pamumuhay sa araw-araw. Nakakabuti po yan sa kalusugan ng ating parathyroid. Para maging normal yung parathyroid natin, maiwasan ng problema tulad ng hyperthyroidism, ang lifestyle medicine, merong mahalagang papel dyan para suportahan ang kalusugan. Kaya babantayan po niya yan. Kaya ito po, maaring isaalang-alang mo to, no? Itong para po yung, kung meron kang problem sa parathyroid, meron kang, ang diet ay merong malaking role dyan. Dapat meron kang sapat na calcium at vitamin D. Tiyakin mo na makakakuha ka ng sapat na calcium at vitamin D sa iyong pagkain. Kaya pinapayuhan ng doktor na limitahin mo ang mga
pagkain, no, na nakakasama sa'yo. Ngayon, pagka dapat mag-consume ka ng sapat na calcium at vitamin D para sa buto mo, ma-regulate po yung parathyroid hormone mo. Ang calcium, ito yung pangunahing mineral, bumubuo sa ating buto, ngipin, at sa lakas ng ating kalamnan. Kung meron kang sapat na calcium, ay mapapanatili yung bone density mo, maiwasan po yung osteoporosis or panlalambot ng buto. Ang vitamin D, mahalaga po ito, tinutulungan ng katawan para masipsip ang calcium mula sa bituka. Kung kulang ka ng vitamin D, kahit na sapat ang calcium mo, ay maring hindi rin maayos sa ng katawan. Kaya dapat ang calcium at vitamin D, magkasama yan. Kaya magkaroon ka na para maging normal ang parathyroid mo. Kaya ngayon, ang mga pagkain mayaman sa calcium at vitamin D, ito po ay tulad ng gatas. Yan, maganda po yan. Mga gulay tulad ng kangkong, talbos ng kamote, basta green leafy vegetable, malunggay, spinach, broccoli. Mga isda naman, yung maliliit ang buto, tulad ng dilis, maliliit ng buto, sardinas, salmon na dilata. Magandang pagkain yan para para magkaroon kayong sapat na calcium. Tofu, na ito po yung maganda yan. Mga orange, no? Soy milk, yan. Mga buto tulad ng almond, sesame seeds, lentil, white beans, soybeans. O kaya molasses, maganda yan. Nakita niyo po yung mga kabayo, antibay nila kasi dahil sa kinakain nila may molasses, di ba? So, paalala mo na po sa ating crystal oil. Ang crystal oil po ay makakatulong sa pananakit ng iyong kalamnan. Mga arthritis, sakit ng ulo, pagkahilo. Yung amoy ng crystal oil, yung aroma niyan, pampatulog at pangalis din ito ng bara sa ilong. Makakabuti, makahinga ka mabuti. Pag masakit ang tiyan mo, haplasan mo ng crystal oil. Ito'y makakatulong sa mga kinakabag. Sinisikmura, makakatulong ito sa pagkontrol ng pagsusuka. Ang amoy ng crystal oil, ayaw ng lamok. Kaya makakatulong ito para itaboy yung dengue, no? Available yan sa Patnubay. Yung activated charcoal naman natin, ito yung itim na pulbos, powder, nasa capsule, no? Inom ka nito ng 3. Maganda po yan sa nagsusukatae, nagdiarrhea, na food poison ka, yung na-overdose ka sa gamot, pagkatapos yung pagkawala ng pagkalasing. Ito rin pumapatay ng bakterya sa digestive system. Kaya pagka kayo po ay yung nalason ka, na-overdose ka sa gamot, at pang-control ito ng diarrhea. Ito po'y maganda rin na pampabango ng hininga, sumisip-sip ng toxin sa bibig, at mapapabango yung hininga mo. Kaya available yan sa Patnubay, no? Ang mga pagkain pong mayaman sa vitamin D, tulad ng salmon, mackerel, sardines, mga cod liver oil, maganda rin po na mag-iinom kayo ng orange juice, almond milk, soy milk. Yung yolk ng itlog, mga kabute, yan po yung nalantad sa ultraviolet light, di ba? Ang maganda yan ang kakainin mo. Ang connection po ng parathyroid hormone, itong parathyroid gland ay 4 na maliliit na glandula na matatagpuan sa leeg, malapit sa thyroid gland. Ang pangunahing tungkulin nito, kontrolin ang antas ng calcium sa dugo sa pamamagitan ng paggawa ng parathyroid hormone. Pag bumaba ang antas ng calcium sa dugo, ang parathyroid gland maglalabas ng maraming thyroid hormone para mapasigla ang paglabas ng calcium sa dugo. Ang mga pagsipsip ng calcium sa bituka, sa tulong po ng vitamin D, ay yan po para sa ganun magkaroon ka ng sapat na calcium. Pag mataas ang antal ng calcium sa dugo, ang parathyroid, konti na lang ang palalabasin niyang parathyroid hormone. Pero oras na bumaba,
ang calcium level mo sa katawan, tataas po ang parathyroid hormone mo. Kaya mangyayari, ang mga buto natin hihina at ito po'y lalambot. Kaya madali itong mag-fracture. Kaya mahantong ito sa maraming problema. Sundin niyo po yung payo ng doktor tungkol sa calcium at vitamin D intake. Kaya ang kailangan po natin, mag-consume ka ng sapat na vitamin D. Alam mo, meron po tayong, meron tayong calcium with vitamin D. Pwede kayong uminom noon ng tableta, no? Malaking tulong yan. Madahong gulay, nasabi ko na po yung kangkong, yung talbos ng kamote, broccoli, yung mga sardinas, mga salmon, dilata, mga tofu, no? Mga cereals, mga orange juice, almond, soy milk, mga nuts, lentils, mga ganyan. Tandaan nyo po ang pinakamahusay na paraan para masapat ang vitamin D mo, magpa-araw ka. Alam mo, maingat ka lang ng paglantad sa araw. Baka ka ma-sunburn, manganib ka sa cancer sa balat. Ang yung maganda po kasing yung init ng araw, pagitan ng 10 o'clock hanggang 3 o'clock ng hapon. Yan ang mataas ang calcium level na makukuha mo sa araw. Kahit na 15 minutes ka magbilad, ito po'y malaking tulong ito para yung calcium ay manatiling mataas ang antas at dahil po kasi para makuha mo yung calcium, kailangan may vitamin D ka. Kaya nire-recommenda ng doktor na kayo ay magpaaraw, no? Pagitan ng 10 hanggang 3 ng hapon. Paalala mo na po sa lecithin. Kung ikaw ay makakalimutin niya, ulyanin ka na at madali ka ng mainis, irritable ka na, tapos nagiging makulit ka na, tapos ang memorya mo nagpapalya na. Nakakatulong po yung lecithin para yung cell membrane ng utak magiging aktibo at maiwasan natin ang pagliit ng ating utak para maiwasan ng Alzheimer disease, ang dementia. Ayon sa pananaliksik, maganda po ang lecithin. Yun naman po ang ating supplement na calcium, magnesium with vitamin D. Ito'y maganda sa mineral sa ating buto. Minom po kayo nito. Available to, no? Ako, nagtitake ako ng calcium, magnesium with vitamin D. Para sa ganon, meron akong sapat na calcium sa aking dugo. Para maiwasan ng pulikat, maiwasan ng paghina ng aking buto. Maiwasan ng osteoporosis o pagnipis ng buto. Pampalakas ito ng buto. Maiwasan po yung panganib sa fracture. Mapakahalaga naman yung magnesium sa function ng ating muscle. Mapanatili ang lakas ng ating muscle at nakakatulong ma-regulate yung ating tulog. Mahalaga po yan para maging mahimbing ang ating tulog. Kaya ito pong calcium, magnesium with vitamin D, hindi lang siya sa buto, sa kalamnan, sa nerve, pati rin po makakatulong din ito sa stress. Makakatulog ka ng mahimbing. Kaya ito, inuulit ko po, ang pinakamahalaga sa ating kalusugan ng ating mga buto, magkaroon ka ng sapat na calcium. Pinakamahusay po, mag-take po kayo ng calcium, magnesium with vitamin D. Available po yan sa Patnubay kung gusto nyo magpa-deliver. I-chat nyo lang po ako sa aking Patnubay sa Kalusugan Facebook page, no? Nasabi ko po kanina, ang alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, isang epektibong oras yan. Ito po ay, kahit lang po mga 15 minutes lang, maglantad ka para sa makagawa ng vitamin D. Kasi po, ang pagkalantad ng balat sa araw, yung vitamin D, ang natural vitamin D, ay yung araw. Para maiwasan yan, maglagay ka ng pang laban sa ultraviolet, no? At saka isa pa, iwasan mo yung labis na phosphorus, no? Limitahin mo yung pagkain na mataas sa phosphorus. Kasi pag mataas ang phosphorus mo,
bumababa po ang calcium level. Maraming mga processed food. Halimbawa po yung mga french fries, nako, pati yung mga iniinom nating soft drinks. Maraming phosphoric acid dyan. Dapat meron tayong sapat na tubig na iniinom para makatulong yan pag-iwas sa buto na magkaroon ka ng mataas na phosphorus, no? Dapat regular din ang exercise mo. Yung regular na paglalakad, no? Mapanatili yung lakas ng buto mo. Kasi po yung pagka meron kang aktibo, naglalabas ka ng mataas na parathyroid hormone, humahantong ito sa pagkawala ng calcium sa buto. Kaya maging dahilan nito na manganib, ang ihina ang mga buto. Ang isa pa, yung talamak na stress, apektado din po yung sistema ng hormonal sa katawan. Kaya kailangan po iwasan natin ang mga sobrang depression, no? Maglibang ka, makakatulong yan, no? Tsaka iwasan mo yung paninigarilyo. Napapalala yung pagkawala ng calcium sa buto, tapos naninigarilyo ka at the same time, naku, nagkakape ka, maiwasan mo yan, no? Para mapatas ang calcium mo, iwasan po natin ang mga french fries, ang mga, alam mo, yung donut, yan, yung mga maraming mga preservative, ganon. Kaya kailangan po, lagi nating bantayan yung ating parathyroid. Kaya marami po ang mga humihina, rumurupok ang buto, hindi nila alam, ang pinanggagalingan pala nila, ay meron silang problema sa parathyroid, no? Kaya kailangan ipagamot, magpa-check up, para sa ganon masuri ang PTH level mo. Kaya para matukoy ang sanhi nito, ang lifestyle medicine ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong pangangalaga sa kalusugan. Pero importante rin po ang supervision ng doktor. Mabigyan ka ng angkop na gamot para dyan, makatulong para suportahan ang iyong pangkalahatang kalusugan. Meron din po tayong omega-3 fatty acid para maiwasan ng heart attack, stroke, maiwasan ang pagtaas ng cholesterol at triglycerides, maiwasan po yung mga heart failure, maiwasan ang pamamaga tulad ng arthritis, meron siyang anti-inflammatory properties, maiwasan po yung pamamaga ng daluyan ng dugo, maiwasan ang paglapot ng dugo, at mapapabuti ang function ng daluyan ng dugo. Itong omega-3 fatty acid na ito po ay malaking tulong para ang ating mga ugat ay hindi magbara. Maiwasan natin ang stroke at heart attack. Ipaalam niyo po sa akin yung details, yung pangalan niyo, yung address niyo, cellphone number niyo, kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health product. Padi-deliver natin yan sa mga rider, i-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Kaya yan po, no. Ngayon po dadako tayo sa ating food for thoughts. Ang nais ko pong i-share sa inyo ngayon, yung 1 Peter chapter 5, 10 to 11. Ito po yung magtiis daw tayo, no, ng maikling panahon, kasi marami sa atin, maraming problemang dumarating. Ngayon, ang sabi sa atin ng Panginoon, pag meron kang problemang dinadaanan, financial, health, relationship, ang Diyos po buo ang kanyang biyaya. Siyang pinagmumulan ng ating lakas. Maaring magdusa tayo ng konting panahon, pero after that, para bang pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng dilim, merong liwanag na lalabas. Ganon din po ang buhay ng tao. Minsan ang pagdurusa, pansamantala lamang, pero ang Diyos ang nag-aayos, nagpapatibay sa atin. Kaya pag tayo po ay nagkaroon ng problema at ito po'y ating nalampasan, lalo po tayong titibay. Magkakaroon tayo ng lakas ng personalidad. Kaya nga po, para maunawaan natin ang tagubilin sa atin ng Diyos, nagbibigay lakas loob sa atin na tayo daw po sa panahon ng problema, magpakumbaba tayo, magtiwala tayo sa Diyos sa gitna ng pagsubok, pagiging mapagbantay tayo sa pangwakas na pag-asa,
meron tayong biyaya at kapangyarihan galing sa Diyos. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala at nubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.